Nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kesa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. At lahat po ng mga kasama dito. So ma'am, kumusta yung executive session? Sino ho yung mga dumalo at ano yung mga informations na maaari niyong i-share sa publiko? Siyempre, in principle, confidential yung pinakalaman nung binabahagi ng mga agencies natin sa isang executive session. Kasama po doon yung National Security Council, yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, yung Anti-Money Laundering Council, at marami-rami pang iba. Pati po yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment and detention, yung matagal na pastilla scam at ngayon yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, cyber scamming, money laundering at mga aspeto din ng national security. So, mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa na natalakay. Halimbawa, nung patapos na yung kabuang executive session, isang panawagan sa National Security Council na iangat na kay Presidente itong usapin ng POGO, no, yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Yung isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC, lalo na patungkol sa meron bang at anong klaseng ganitong mga illegal revenue flows sa pagitan na ni na Mayor Alice Guo, yung POGO hub niya sa Bamban at iba pang actor. So, sumaklaw yung buong umaga, umawit pa nga sa hapong ito na executive session sa ganito at iba pang mga paksa. So doon sa sabi, akyat na sa Office of the President yung parang national security threat, yun po yung napagkasunduan, ma'am? Yun yung isang ipinanawagan, suggestion siya nung executive session. Kineri ko po talaga bilang chair na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na iba na ang POGO, patigili na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nasabi po namin directly sa NSC bilang sila yung council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concerned sa usaping national security. Ma'am, the mere fact na hindi nyo nga pwedeng bulgar na executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga informations na na-share sa inyo ng ilang mga government agencies? Mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa sila'y resource persons dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women tungkol sa kabuang madilim na kwento ng POGO sa ating bansa, lalo na sa putong ito na particular iniimbestiga namin yung POGO hub sa Bamban at yung kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo dyan sa hub na iyan. At dun sa na-share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor Guo at hindi na-establish ba yung connection niya sa POGO at sa ilang mga
walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng Committee on Women? Kailangan pa namin magkaroon ng at least isa or ilan pang briefing, particular halimbawa mula sa AMLAC tungkol nga dyan sa issue ng illegal revenue streams. At pagkatapos nun ay pwede kami magtakda ulit ng pagdinig na even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyung lumabas tungkol sa Pogo in general at in particular tungkol sa Pogo Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Go at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering dito at sa ibang bansa sa rehiyon at pati yung mga concerns tungkol na sa national security. Ma'am, may na-report po ba sa inyo na merong panibagong Pogo Hub dyan sa Pampanga na nirate ng mga authorities ng PAO? Yes, balita nga po namin sa pamamagitan din ninyo sa media, ni-raid po sa Porac. May naging concerns pa nga kung ito ba ay na-leak, ito ba ay nasunog, pero kung ano pa man, nairaos po iyan at malamang makakarinig na tayo sa kanila soon kung ilan ang kanilang na-rescue na human trafficking victims doon at ano pang ibang mga aspeto ng o anggulo ng Pogo doon ang kanilang iimbestigahan. Okay, Marlon. Ay, sorry. When you say raising the president, the national security, what do you mean by that? Ang panawagan sa executive session na sinusuportahan ko ay in effect nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit na siya na habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga Pogo sa loob ng 3 buwan. Habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang Pogo sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan. Pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismo ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka-shock mandato tungkol sa national security ay sana i-bring up na rin nila ito kay Presidente para makapagsalita na sila tungkol sa usapin ng Pogo bilang national security threat. May representative din po sila kaya naipahayag po namin sa kanila yung ganyang panawagan. Yes, sila. Or napag-usapan ito. In fact, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo, sa media, na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa Pogo bilang isang concern nila. So hopefully ay dinigin ng NSC yung aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang Pogo kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinyon, eh sana umaksyon si Presidente laban sa Pogos. Definitely. Mas nakakaalarma dahil walang reassurance na hindi ito banta sa ating mga komunidad o hindi ito banta sa ating pambansang seguridad. At ilang taon na itong problema ang mga Pogos mula pa ng panahon ni Duterte
yun na nga, ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Before Victoria Tulad, ma'am, bagamat sinasabi kasi ni Mayor Goa na inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session, sa tingin ninyo, hindi na niya, mas nadiin itong si Mayor Guo, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya. Hindi pa rin hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Kaya kung gusto sana niyang linisin ang kanyang pangalan, edi dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabitu siyang letter ngayon sa inyo. Buti pa kayo na basa niyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi ko pa nga nababasa. May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. Okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. So, can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito maapektuhan? Paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, ano ba yung kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad o paglabag sa mga obligasyon nila sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po from me, ma'am, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why not? No. Ang executive session ay lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng mga national security officials ng administration itong mga nangyayari sa operasyon ng Pogo, do you think aaksyon na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? I At really- ano man nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa presidente? Well, syempre hindi naman sila makapagsalita kay Presidente, but I really hope aksyonan ito ni Presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila, no? Lalo na kung magrekomenda ang NSC sa kanila na i-convene sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Okay, Camille and then Mav. Please use the microphone. Ay, opo. My question is about this certain barangay. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended
for not abiding. And considering na ancestral domain gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, Danielle? Ma'am muna. Ladies first. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namamonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang, siguro mga nag-research din tungkol dyan, at bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinaparaise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng Pogo ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang Pogo ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tapos ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo, and then last week po, meron siyang mga radio interviews. Sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung harap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zuni 1 sa Bamban noong mga taon ng mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila. Dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am? Na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala, and then Mayor Guo was denying knowing her nung pumumpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang